Magandang araw, no, sa inyong lahat, no. So magulang, kapatid o kababayan, no. Magandang araw sa inyong lahat, no. So mga kapatid, ako po ay mag-upload uli ng video, ano. So mga kababayan, mayroong tumawag sa akin kagabi kasi gusto niyang bilhin daw yung libro, no, yung mga libro ko, no, kasi hindi ko naman talaga ginagamit, no, kasi pinagbabawal sa akin yung orasyon, no. So ang gusto niyang bibilhin yung aklat ko ng manggagamot, no, kasi yung ang habol niya daw doon sa aklat ng manggagamot ay kasi marami daw siyang libro, ngunit yung aklat ng manggagamot ang wala siya. Kasi kuan daw po, no, ang habol niya ay yung gamot na sa herbal, no, yung mga herbal na gamot. So sinabi ko sa kanya, bumili na lang siya sa Shopee kasi Shopee ko nabili noon yan. Nung sinasabi ko sa kanya ang aklat ng manggagamot, kukunti lang yung herbal doon nga herbal na panggamot. Sabi niya bakit daw marami daw akong in-upload na herbal nung ako'y yung mga una ko pang upload na pinagbubura ko. Sabi ko sa experience ko yun, yung iba noon, pero sa aklat ng magagamot, kukunti lang talaga yung herbal. So sabi ko sa kanya, kaya parang nag-alangan din siya nung sinabi kong kuan. Nag-alangan din siya bilhin o bumili nung sinabi ko sa kanya na kukunti lang yung herbal na nakalagay doon. Experience ko yung iba noon, no, sa yung herbal na panggagamot ng iba, yung in-upload ko. So mga kapatid, mga kababayan, no, magulang, ito yung masasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay nag-aral ng pagka-manggagamot, kuan po, no, upang maipagkaloob sa inyo ng dakilang Diyos, no, dakilang Diyos Ama sa taas, no, upang maipagkaloob po sa inyo, no, manalangin po kayo at hilingin niyo po sa Kanya ang para sa inyo. Yun po ang masasabi ko sa inyo mga kababayan, ano. At saka mahilig po kayong magbasa o makinig, no. Maging mahilig po kayong magbasa o makinig. O makinig man, o di kayo mahilig magbasa, makinig na lang po kayo sa mga sa YouTube, no? Kung nagmumula sa Bible, no? Kung ibig po niyo talagang magiging manggagamot, so wala po kayong ibang pakinggan o babasahin, no? Yung mga sulat lang ng yung mga sulat ng mga propeta, no? Lahat ng mga propeta, no? Ayun po ang katotohanan. Huwag po kayong magbasa kung saan-saan, no? Kasi malilito po yung isipan nyo, no? So kung yung mga propeta, yun kasi yung mga propeta, mga kababayan, mga magulang, kapatid, yun po kasi ay yun po ay pinagkatiwalaan ng Ama, yung mga propeta noon, no? Doon po kayo makikinig o doon yun po ang basahin ninyo, no? At saka yung mga gawa ng mga apostol, no? Doon po kayo magbabasa sa lahat ng mga yung kasaysayan, no, ni Apostol Juan, Pedro, Mateo, no? Lahat ng apostol, lahat ng naisulat ng mga apostol, no?
Doon yun po ang basahin ninyo yung mga kuan ng mga apostol, no? Gawain ng mga apostol nung araw, no? Yun po ang masasabi ko sa inyo kung ibig nyo pong manggamot, no? So ngayon, mga kapatid, yun po ang hilig nyong pakinggan. At higit sa lahat, sinasabi ko sa inyo, magiging mapanalanginin, no? Magiging mapanalanginin kayo, no? Magiging mapanalanginin tayo sa ating dakilang Ama at sa ating sa Mesiyas, no? At sa banal na Espiritu. Yun po ang panalanginan ninyo, no? Ibibigay, no? Kung nasa nasa puso niyo yan, na kung kayo ay talagang malapit sa ating dakilang Ama, bibigyan kayo niyan, no? Kung yung mga nag-aral ng panggagamot. Hindi po kailangan po ang sa aking experience, no? O sa pinagkaloob ng Ama, ni isang herbal hindi po kailangan. Ni isang orasyon hindi po kailangan, no? Ito po masabi ko sa inyo. Kasi ang Ama nagbibigay, kung ano ang salita mo, yun din po ang ipagkaloob sa iyo. Ayun po ang katotohanan. Kung ang salita mo ay Bisaya po, Bisaya din ang ipagkaloob sa inyo. Kung kayo ay Tagalog din ang ipagkaloob sa inyo. Yun po ang katotohanan sa atin, no? Ang katotohanan na experience ko. Kasi ito yung naging kaya pinaiwanan sa akin ang mga orasyon. So kung ibig nyo po talagang makapagpagaling, no? Nakatulad po ng ating Panginoong Mesiyas, no? Na panggagamot niya ay sa malayuan, no? Hindi na kailangan ang tao lapitan o hipuin, no? Kasi ang experience ko, kahit dito sa bahay nagpagamot, ang pagkaalam ng kasi nanggagamot po din talaga ako dito sa bahay, ang pagkaalam ng pasyente, hindi pa siya ginagamot, no? Kasi habang nagkukwentuhan kami, sinasabi na nila na magpagamot na sila, no? Sinasabi ko sa kanila magaling na kayo, no? Pinagaling na kayo ng Ama. So hindi nila alam na habang nagkukwentuhan kami, ginagamot ko sila at di nila alam na sinasabi na ng Ama ang kanilang sakit. So ganyan po talaga ang dapat na ninyong matutunan ng panggagamot ay hindi na hipuin ng tao, nagkukwentuhan lang kayo, gumaling na yung pasyente. Yan po ang katotohanan na sasabi ko sa inyong mga kababayan, no? Magulang, kapatid o kabayan. Yun po ang masabi ko sa inyo. Paprangkahin kayo, kuko kayo. Kung ibig nyo talagang matutunang panggagamot, magiging mapanalanginin, no? Magiging mapanalanginin umaga't gabi, no? Kung kaya nyo pang tanghali, manalangin kayo. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, huwag po kayong kung saan kayo nakikinig o nagbabasa. Ang basahin nyo yung mga lahat ng gawa ng mga apostol, no? Lahat ng trabaho ng mga apostol o lahat ng gawa ng propeta. Ayun po ang ninyo, babasahin ninyo. Huwag po kayo kung kung manggagamot ang habol ninyo, huwag po kayo saan magbasa. Kaya maliligaw kayo dyan. Mga kababayan, sabihin ko sa inyo, kung kaligtasan ang hanap po, pag mapanalangin ka, sabihin ko po sa inyo, maliligtas kayo, no? Manggagamot na kayo, maliligtas pa kayo. Ayan po ang katotohanan. Ganito lang naman ang utos ng ating dakilang Ama, no? Ibigin siya ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, at ng buong buhay mo, no? At ibigin mo ang kapwa mo tao ng tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po ang kaligtasan ng katotohanan, mga kababayan. Hindi po ang religion. Kaya ako, mga kababayan, wala po akong religion, no? Wala pa akong religion. Kaya nagagaling na ako sa maraming religion. Ngunit
ililigaw tayo yung mga yan, no? Ayun po ang katotohanan. Sa ngayon po, wala po talaga akong religion. Simula ipinagkalob ng ama itong ganitong ah, panggagamot o kapangyarihan, wala na po, di po ako nagreligion kasi pinagbawal nga sa akin ang panunood ng debate, no? So ang ipahintulutan sa akin ng ama, magbasa ng Bible kung gusto magbasa, ngunit hindi ko rin man matanda ng mga teksto, sinasabi ko na sa inyo yan. Pero kasi hindi ko matanda ang teksto, ang ginawa ko, nakikinig na lang ako sa mga ano ang ginagawa ng mga propeta, ano ang dapat gawin, no? O ano ang ginagawa ng mga apostolis, no, ng Panginoong Mesiyas. So ganun po ang pag-aaral no? Kung ang ibig nating magiging isang manggagamot na katulad ng panggagamot ng Panginoong Mesiyas nung nandito pa siya sa mundong ito. No, hindi po natin kailangan ang tao na puntahan, no? Mapagaling natin. 2 minutes lang pinakamatagal. Magaling na, no? Hanggang dito at saka Amerika. Halimbawa, nagpagamot sa ibang bansa, pagtanong mo sa ama na, ama, magaling na po ba sila? Pag sinabi ng ama na magaling na talaga, no? Di sila makipagsinungaling. Ito ang sabihin ko sa inyo, di sila makapagsinungaling sa inyo ang katotohanan. Dahil pag sinabi ng ama na magaling na talaga sila. Ayun po ang katotohanan. Ngunit ito po yung masasabi ko sa inyo, no? Kung nakapagpagaling kayo ng ganitong pasyente, huwag po kayong magtaka. Bakit? Hindi na po kayo kilala niyan. Di na po kayo niyan maalala kahit kailanman. Ayun po ang katotohanan, no? Masabi kong kayo masakit sa pakiramdam mo dahil paggaling na nila, yun lang last na usapan nyo, hindi na kayo nila makikilala. Di na rin po kayo nila maalala. So, magpasalamat kayo sa dakilang ama. Pag ganong klase, ganon sila, no? Huwag nyo pong ipagdamdam. Dahil po, mga kababayan, magulang, kapatid, no? Dinanas ko yan noong hindi pa ganito ang panggagamot ko noon. Laging tawag sa akin, tawag dito, tawag doon, no? Hindi pa raw sila gumagaling, no? Noong pinagkaloob ng amang ganitong panggagamot, last na kwentuhan namin, na pag sinabi ko sa kanila, gumaling ka na, magaling ka na talaga, sinabi ng ama pero hindi ko sabi ng ama, magaling ka na talaga. So sabi niya, salamat po, wala na nga po talaga akong, no, kasi online may nagkwentuhan. Habang nagkwentuhan kami, ginagamot ko siya. Sabi ko, magaling ka na, sabi ng ama. Sabi niya, salamat po, nawala na po nga talaga akong daramdaman. So yun, last na kwentuhan po, lagi yan, no? Hanggang sa ilang how many years na, no, hindi na kayo nila tatawagan. So ganun po, no, ganun ang panggagamot dito. Hindi na po kayo magkaroon ng communication pag naggamot mo sila. Kasi kahit saang bansa ako nakapagpagaling, wala ng gamot, tag-isang gamutan lang, wala ng communication, no? So ang gamutan dito, kung pagkalooban kayo ng ama, 2 minutes lang, magkaroon ka agad ng resulta doon sa ginagamot mo. 2 minutes lang po. Yun po ang katotohanan. So mga kababayan, inuulit ko, no, magiging mapanalanginin tayong nag-aaral ng magagamot. Hindi lang tayong nag-aaral ng magagamot, tayong lahat sa mga tao sa buong mundo, upang kawaan tayo ng dakila nating Diyos Ama, no? Mapanalanginin tayong lahat. Kasi mga kababayan, sasabihin ko sa katotohanan, ako'y nanggagamot, no? Nanggagamot ako sa buong mundo. Upang kung kayo'y mapanalanginin lahat na may mga karamdaman, paggamot ko, so mapagaling kayo lahat ng ama, no? Pag utos ng ama na gamutin ang buong mundo, makasama kayo sa pagalingin ng dakilang ama. Kaya yun ang inibig ko sabihin, na hindi lang ang nag-aaral ng manggagamot ang magiging mapanalanginin, no? O madasalin, no? Kailangan natin ng manalangin tayo palagi, lumapit tayo sa ama at sa kanyang anak na ang Mesiyas at sa banal na Espiritu. So po mga kapatid, yun ang panalanginan natin, no? Yung tatlo, no? Kasi ang sinasabi nga ng ang Panginoong Mesiyas na magkasala sa mapatawad.
at ang magkasala sa Kanya ay mapatawad. Ngunit ang magkasala sa Banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Yun po mga kapatid ang katotohanan. So magiging mapanalanginin ang lahat ng tao, no? Mag-aral man kayo ng mga gamot, manggagamot man kayo, hindi magiging mapanalanginin kayong lahat. Kaya anuman ang dumarating na karamdaman sa buhay niyo o pag oras na pinapagamot ng Ama ang buong mundo, makasama kayong pagalingin ng dakilang Ama. Dahil ako'y nanggagamot sa buong mundo, hindi ko nga alam kung sinong pinapagaling ng Ama. Dahil pag inutos niyang manggamot ako, talagang manggamot ako sa mga araw na ito, nanggagamot talaga ako sa buong mundo. Yun po ang katotohanan, no? So upang para sa lahat ng tao ito na magiging ko sa inyo, masasabi ko sa inyo, magiging mapanalanginin, no? Hindi po pwede yung hindi tayo mapanalanginin kay oras na sa panahon, no, na may karamdaman tayo, mahirap tayong gumaling, no? Ayun po ang katotohanan. So mga sa ito, mabalikan ko yung sa mag-aaral ng pagkamanggagamot, yun po ang gagawin ninyo, na wag po kayo kung saan kayo nakikinig, no? Saan verse kayo, kundi hanapin nyo po ang kuan ng mga propeta. Kasi ang mga propeta, yan ay inutusan ng dakilang Ama, no? At sa kapangyarihan, no? Sila binigyan ng kapangyarihan ng mga panahon na yun, at sila rin yung manggagamot at saka yung mga apostolis. Yun lang po ang isasabihin ko sa inyo. Wag na po kayong sasakay pumunta na verse na ganito, no? Hindi po kailangan dito na magaling ka, no, sa Bible, dahil wala sa iyo, hindi sa iyo. Kung ikay magaling sa Bible, magaling ka sa debate, hindi pagkaloob sa iyo nagdakilang Ama ang kanyang karunungan at kapangyarihan. Ayon po ang katotohanan. Kasi nakalagay po sa Bible po yan mga kapatid, no, na kayong mga debatista, no, ngunit wala rin namang saysay no, parang wala rin namang saysay ang mga pinagdidibatihan. Ang mahalaga dito, sinasabi ko sa inyo, lumapit tayo sa dakilang Ama, maging mapanalanginin tayo, dahil dalawa lang po ang inutos maligtas ang tao. Ibigin mo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong buhay ang dakila nating Diyos Ama, at ibigin mo ang kapwa mo tao tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So mga kapatid, yun lang po, no? Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Magandang araw sa ating lahat. Bye-bye na po.